Nakatutok pa rin po kayo sa Tanong ng Bayan, the GMA Senatorial Face-Off 2025. Ituloy na po natin ang ating Town Hall Round. May kinalaman sa climate change ang haharaping tanong ni na Attorney Jimmy Bondoc, Representative Franz Castro at Congressman Eric Martinez. Noong nakaraang taon, nakaranas na naman tayo ng mga malalakas na bagyo. At minsan kahit ulan lang, bumabaha na nakakaapekto sa buhay at kabuhayan ng marami. Kaugnay niyan, kasama po natin ang Executive Director ng UP Resilience Institute, si Professor Mahar Lagmay, para magtanong. Ang Pilipinas po ay number 1 sa World Risk Index. Ang Japan naman ay number 24 kahit na ang kanilang mga hazards, mga bagyo, mga lindol, pagputok ng bulkan ay pareho lang ng Pilipinas. Hindi naman po tayo nagkulang sa pag-budget sa ating mga gawaing disaster risk reduction. Ang ginagastos natin ay bilyon-bilyon. Ano po ang gagawin natin para maitama yung paggamit ng mga budget na ito para hindi nahihirapan ang mga Pilipino? I'm very proud na ako po ay naging Vice President ng Corporate Social Responsibility ng PAGCOR at ang flagship project namin noon ay magpatayo ng mga multipurpose evacuation centers. At hanggang ngayon po, alam ko na marami pong natutulungan yan. Infrastruktura, bukod sa marami pa, tulad ng pagsupil ng korupsyon, pero infrastruktura talaga ang kailangan, no? For long term na para maibsan po ang pagdurusa ng ating kababayan. Pero paano po natin mararating ang mahusay na infrastruktura kung may korupsyon? Kailangan solusyonan ang korupsyon. So, naniniwala ako na kung tama lang yung pagkagastosan itong mga pondo na ito sa mga flood control, tama yung ating nagtanong na more than trillion na halos ang nagagastos. So, kailangan na masugpo at talagang isaayos ang paggastos di sa flood control. Wala naman po kaming magkasalungat na opinion. Ang para sa akin po, no, ang korupsyon talaga ay talagang papatay sa atin. No? Ang ginawa po namin dyan is, ayon sa RA 10121 naman, ay dapat palakasin ng mga local government. Kaya ang ginawa ko po noon, ginawa kong polisiya na ang pera ay binibigay diretso sa local government para sila ang magpatayo. At nakita po namin na sila ay ganadong-ganado magpatayo dahil pinagkatiwalaan sila, pati po ang procurement at lahat sa kanila na po. And that is the most effective way para magkaroon ng matibay na infrastruktura. Ngayon naman ang tugon ni Congresswoman Castro dun sa tanong ni Professor Lagmay. Taon-taon po nararanasan natin ang malalakas na bagyo sa ating bansa. At ang naapektuhan po nito ay ang mga mahihirap. So una po solusyon dyan ay bigyan ng karampatang kompensasyon ang ating mga mahihirap. Pangalawa ay yung tinatawag nating pagpapatigil sa mga mapapinsalang proyekto na ginagawa katulad ng mining, ng logging at even itong reclamation na ito. No? At siyempre, siguraduhin na yung napakalaking pondo ay magamit ng gusto at hindi sa kurakot. Malinaw, global warming is real. What is normal before, iba na rin ang normal ngayon. So we really have to look into technology of how we're gonna go about these things. Manila has reached its saturation point. Well, naniniwala naman ako na may epekto yung global warming. Pero dito sa ating bansa, naranasan natin talaga yung mga lugar na talagang hindi naman binabaha, pero nakakaranas na natin ngayon ng baha. Kaya talagang talagang singilin, no, ang Administrasyong Marcos kasama na diyan yung Administrasyong Duterte dahil sa laki ng mga pondo ay hindi nagagamit ng gusto itong mga pondo na ito para sa mga flood control and disaster management. Urbanization, Manila has reached its point of saturation. We have to look beyond Metro Manila, look towards Bulacan, towards Bataan, towards Pampanga, towards Cavite, Laguna, Batangas, and Rizal. No amount of flood control program you put in Metro Manila if we're not going to expand urbanization towards our neighboring provinces. That could be a good solution to the problem. Ako po ay naniniwala sa sinabi ni Congressman na kailangan talagang i-desaturate ang Manila, ngunit kailangan po bigyan natin to ng isang balangkas kung paano talaga natin gagawin to. At kung dapat po, bilang isang bayan, mag-agree tayo kung kailangan talaga natin magbago ng system of governance sa konstitusyon. That's the way to go. We have to decentralize Metro Manila for us to have a chance
against this global warming thing. And in as much as we try to solve the problem of floods, kailangan tignan nating mabuti ang teknolohiya, makabagong teknolohiya na meron ng Japan at mga ibang bansa na nagiging resilient sa mga disasters. Maraming salamat, Attorney Bondoc, Representative Castro at Representative Martinez. Gayon din po kay Professor Lagmay. Ang sunod namang issue na ating pag-uusapan ay tungkol sa West Philippine Sea. Kasama natin si Calyodi de Guzman at retired Colonel Ariel Querubin. Mula sa marahas na pag-atake sa ating mga sundalo at Coast Guard hanggang sa pagtaboy sa ating mga mangingisda, tila wala pong preno ang panghaharas na mga tauhan ng China Coast Guard sa West Philippine Sea. Kabilang po sa nakaranas ng panggigipit ng China Coast Guard, kasama natin sa studio ngayon si Mang Leonardo Quaresma. Ginoong Quaresma, pwede ho kayong magtanong sa ating mga senatorial candidates. Sa ngayon, sa kasalukuyan, ay hindi po kinikilala ng China ang United Nations Convention of the Law. Marapat po ba ito na bigyan po natin ng ngipin ang nasabing batas nito para magkaroon po ng kapayapaan sa atin pong West Philippine Sea? Dapat natin talagang i-claim yung ating teritoryo dito sa West Philippine Sea laban doon sa pangangamkam ng China. Pero dapat nating maging hinahon tayo dahil sa impluensya ng Amerika, yung intervensyon ng Amerika sa isyong yan. Dahil baka ang mangyari, sa halip na maisulong natin yung ating interes, ang interes ng Amerika ang mga ibabaw at gamitin tayong phone sa kanyang gera laban sa China. Sang-ayon ako sa sinabi ni Calyodi na atin ang West Philippine Sea at dapat ipaglaban natin dahil karapatan natin na mag-explore, exploit at mag-harness sa resources ng West Philippine Sea. Maraming problema sa West Philippine Sea. Dapat ay dating araling mabuti dahil hanggat nandyan ang Amerika, nandyan ang mga dambuhalang bansa, katulad ng China, na nag-aagawan ng kanya-kanyang teritoryo at nagbabanggaan, kailangang alalahanin natin at protektahan ang ating interes at huwag paggamit sa China at huwag ding paggamit sa Amerika. Dahil pag tayo nagpagamit sa kanila, tayo ang maiipit at baka mapagaya tayo sa Ukraine. Alam mo ninyo, na-destino tayo ng Zambales, na-destino rin tayo ng Palawan. At nakita natin kung gaano yung potential dito sa West Philippine Sea na to. Sa Malaysia, binibenta nila ng 20 pesos a liter yung gasolina dahil meron sila pinanggagalingan ng 1 million barrels a day doon sa kanilang exclusive economic zone. Dito, binibenta natin na 58, average of 60 yung gasolina dahil 6,000 barrels a day lang ang nakukuha natin. Kaya dapat ipaglaban natin yan. Dagdag ko lang doon sa tanong kanina tungkol doon sa mangingisda. Alam mo, sang-ayon ako dyan na dapat ma-reinforce ang batas at suportahan yung ating mga mangingisda dahil sila talaga yung problemado. Nasa 40% ang poverty threshold dyan sa kanila. Kaya sang-ayon din ako sa sinabi ni Calyodi kasi nakita natin yung kapakanan ng ating mga isda. Sila ang apektuhan ng gusto dito sa nangyari sa West Philippine Sea. Ganyan din ang sinasabi nila not only sa Masinloc kundi pati sa Palawan. Kaya ipaglaban natin ang West Philippine Sea dahil atin ito. Hindi natin dapat pabayaan at magkakaisa tayo dito na ipaglaban ito. Maraming salamat kay Calyodi de Guzman at kay retired Colonel Ariel Querubin. Mabilis na tanungan po ulit tayo. Higher o lower lang ang sagot? Higher kung sa tingin nyo dapat mas mataas at lower naman kung sa tingin nyo dapat mas mababa. Kumpara sa kasalukuyang bilang o numero. Una, sweldo ng mga congressmen at senators. Age of criminal liability na sa ngayon, 15 years old. Higher o lower?
Magbabalik pa po ang Tanong ng Bayan, the GMA Senatorial Face-Off 2025. Ano po nga inyong gagawin para maging mas ligtas ang social media para sa lahat at lalo na po sa mga kabataan katulad ko? Truth or lie lang, walang kailangang paliwanagan. Gumamit ng wang-wang o police escort, truth or lie? Pakitaas po ang inyong sagot. Nagbabalik po ang Tanong ng Bayan, the GMA Senatorial Face-Off 2025. Mga issue online ang sasagutin naman nina Attorney Ernesto Arellano at dating Congressman o Party List Representative Teddy Casino. Sa survey ng Pulse Asia noong 2022, 9 sa bawat 10 Pilipino ang naniniwalang problema ang paglaganap ng fake news at disinformation online. Dagdag pa rito ang online crimes katulad ng scamming. Kaya kasama natin dito sa studio ang teen actress, social media personality at sparkle artist na minsan na rin naging biktima ng online scamming, si Sofia Pablo. Sofia, ano ang tanong mo sa ating mga kandidato? Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako rin po kasi nabiktima ako ng scam, nababash ako online, and of course, naging biktima na rin po ako ng fake news. And I'm sure maraming ibang nakakaranas nito. Ang tanong ko po sa inyo, ano po nga inyong gagawin para maging mas ligtas ang social media para sa lahat at lalo na po sa mga kabataan katulad ko? I-regulate ang paggamit ng cellphone at sa computer sa mga kabataan. Ito yung dahilan kung bakit madaling ma-dislocate ang desisyon ng mga kabataan at mga mamamayan. Ito po yung isang problema na hindi mo madadaan sa simpleng regulation. Dahil nga halos lahat ng tao ngayon may cellphone na, and then ang internet is parang imposibleng ma-regulate. Ang isang importante dyan talaga yung education. Kailangan maturuan natin ang ating mamamayan tungkol sa dangers ng online scams. Tama rin yung sagot ni Ted, pero kailangan pa rin yung mas malawak na control sa paggamit ng mga facilities na ito. At magkaroon ng penalty sa maling paggamit, higher penalty sa paggamit sa mga instrumentong ito na mali. Sa issue po ng mga online scams, tingin ko kailangan talagang magkaroon ng batas para limitahan itong mga nagkalat na mga troll farms at saka yung mga scam operations. And that is also, malaking bahagi dyan ay law enforcement ng ating mga law enforcing agencies. Pero that is just the tip of the iceberg. Ang mas malaking problema para sa akin, yung fake news at disinformation. At ang isang problema dyan, mismo yung pinakamatataas na opisyal natin, ng presidente, vice-presidente, sila mismo nagkakalat ng fake news. So yan ang isang problema kailangan harapin natin. Sinusuportahan ko yan at yung paglabas ng isang mga rules and regulation na merong penal provision ang makapagbigay ng effective control. Dagdagan ko lang, yung pinakamalaking panlaban sa fake news ay katotohanan. Ang pinakamalaking panlaban sa disinformation ay tamang impormasyon. Kaya kailangan mas ipasa natin yung Freedom of Information Act para magkaroon ng mabilis na access, madaling access ang ating mamamayan sa mga tamang informasyon. Kailangan din natin protektahan at suportahan yung mga totoong media, yung talagang journalist na hindi lang simpleng report pero vetted at talagang katotohanan ng kanilang nire-report. Maraming salamat kay Representative Casino, kay Attorney Arellano at kay Sofia Pablo.